Nagbubukas ang pelikula kay Marnie Olsen, isang geeky high school teenager sa Ridgefield, California, na patuloy na binubuli at pinahihirapan ni Joanna, ang maganda ngunit pangit ang ugali na cheerleader na sinusundan ng lahat. Bagamat mayroon siyang kahanga-hangang kapatid na puprotekta sa kanya, na si Will, isang sikat na basketball star, hindi siya makakuha ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang tungkol sa taong nambubuli sa kanya. Isang gabi, matapos magdusa sa kahihiyan na sumira sa basketball night ni Will sa harap ng buong paaralan, pumunta siya sa treehouse at humingi ng tawad kay Will. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya na baguhin ang kanyang sarili. Dahil dito, kinuha ni Marnie ang kanyang payo at binago ang ilang bagay. Makalipas ang 8 taon, si Marnie ay isa na ngayong matagumpay na executive ng public relations sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa Los Angeles. Sinabi niya sa kanyang koponan ang kanyang nakaka-inspire na kwento at hinihikayat silang baguhin ang kanilang pananaw. Pagkatapos ng talumpati, nakatanggap si Marnie ng promosyon at excited na naglakbay sa kanyang bayan para sa kasal ni Will. Sa biyahe, kinausap ni Marnie ang kanyang ina na si Gail. Si Marnie ay interesado sa kamanghamanghang si Joanna na pinag-uusapan ng lahat. Nang banggitin ni Gail na dati na silang magkasama noong high school days, tinignan ni Marnie ang larawang ipinadala sa kanya ni Will kanina. Napagtanto kaagad ni Marnie na si Joanna ang babaeng nang aapi sa kanya noon at nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa eroplano hanggang sa mapahinto siya ng isang opisyal ng customs na nagpayo sa kanya na kontrolin ang sarili at hayaan ang nakaraan. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, napansin ni Marnie na ang lahat ay naghahain para kay Joanna na ikinagalit niya. Ang masama pa nito, ipinaalam ni Gail kay Marnie na magkasama silang matutulog ni Joanna sa kanyang dating kwarto noong bata pa siya. Pagkatapos, nagkita sila ni Will at ang kanyang ama na si Mark na nagsabi sa kanya na dumating na si Joanna. Sa ibaba, nakita ni Marnie si Joanna, nag-usap sila na parang unang beses pa lang silang nagkita ni Marnie. Sa hapunan, si Joanna, na nagbago ang sarili bilang isang babaeng may mga katangian ng isang magandang asawa na nangingibabaw sa usapan, napansin ni Marnie na mahal siya ng lahat. Binanggit ni Marnie ang kanyang promosyon sa trabaho, na ikinatutuwa ng lahat at sinusubukang alamin kung ano ang ginagawa ni Joanna mula noong high school siya. Isinalaysay ni Joanna ang kanyang nakakaantig na kwento kung paano niya binago ang kanyang buhay pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang at mag-enroll sa nursing school para tumulong sa mga mahihirap. Pagkatapos magkwento, si Joanna ay nanalo muli sa lahat. Dahil dito, lumabas si Marnie upang lumanghap ng sariwang hangin. Nahanap ni Gail si Marnie, nagalit dahil hindi siya naaalala ni Joanna at sinabihan siyang iwanan ang nakaraan at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kasintahan ng kanyang kapatid. Matapos banggitin na nagkaroon siya ng mahirap na buhay noong high school. Pagkatapos, tumunog ang doorbell at nagmamadaling sinalubong ni Gail si Tita Ramona, isang mayamang negosyanteng magbabayad para sa kasal. Laking gulat ni Gail nang makita si Ramona dahil siya ang dati niyang kaibigan sa high school na inagawan niya ng crush. Malugod na tinanggap ni Ramona si Gail at kumilos na parang isang taong muling nakilala ang isang dating kaibigan. Ninanakaw ni Ramona ang atensyon ng lahat nang bigyan niya ng mamahaling regalo si Marnie na humanga sa kanya sa paglabas sa listahan ng Forbes at sa kanyang listahan ng mga matagumpay na tagumpay sa pananalapi. Nagselos si Gail sa lahat ng kaguluhan tungkol kay Ramona at balak niyang tanggihan ang alok ni Ramona na manatili sila ni Mark sa isa sa kanyang mga resort. Ngunit sumang-ayon si Mark. Habang tumatagal ang nalalabing bahagi ng gabi, nabaling ang atensyon kina Gail at Joanna na nagbubuklod sa kanilang mga araw ng cheerleading at nagpakita pa ng ilang galaw nila sa lahat. Naging hindi komportable si Marnie sa buong bagay na ito at pumunta sa kusina para maghugas ng pinggan at inamin sa kanyang kapatid na handa siyang patawarin si Joanna kung hihingi siya ng tawad. Pagkaalis ni Ramona, dinala ni Marnie ang kanyang larawan ng pamilya na kinunan noong siya ay nasa high school at tinanong siya kung naaalala niya siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Joanna na hindi na niya masyadong naaalala ang ibang bahagi ng high school days niya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang lumitaw si Will at si Marnie ay nagpalipas ng gabi sa treehouse na ngayon ay pagmamayari ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si Ben. Kinaumagahan, nagising si Marnie na nakitang masaya ang buong pamilya sa kanyang mga larawan noong bata pa siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinaalalahanan ni Gail ang lahat ng pagsasanay sa sayaw at hiniling kay Will at Marnie na sunduin si Lola Bunny na gustong makita si Joanna.
Habang nagmamaneho para makipagkita kay Lola Bunny, dumaan sila sa dati nilang paaralan na nag-trigger ng ilang masasamang alaala para kay Marnie na paulit-ulit na sinusubukang kumbinsihin siya na humingi ng tawad sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga panghihinayang at posibilidad na maulit ang high school. Ngunit hindi umamin si Joanna sa anuman sa nakaraan at patuloy na naglalarawan ng perpektong pagkatao. Pagkatapos, tinutuya ni Marnie si Joanna sa pamamagitan ng hindi direktang pagtukoy sa kanya bilang cheerleader na may ibang kasintahan at nakipag-date pa sa punong guro ng high school na nag-trigger kay Joanna na tanggihan ang akusasyon. Itinuring ni Joanna ang lahat bilang isang bulong-bulungan lamang at nagpas siyang kontrahin ang mga panunuya ni Marnie sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang kanta na dati niyang pinapahirapan si Marnie. Kinumpirma ng aksyon na ito ang hinala ni Marnie na naaalala ni Joanna ang pambubuli niya kay Marnie noong high school. Nang maglaon, nang papasok na sila sa dance class, nakasalubong nila si Tim na nalungkot nang mabalitaan na ikakasal na ang kanyang dating kasintahan. Ginamit ni Marnie ang pagkakataong ito upang higit na pahiyain si Joanna, ngunit tumakas si Tim at hiniling ni Joanna sa lahat na pumunta sa dance class. Sa dance class, lahat ng miyembro ng pamilya kasama si Ramona ay nagpakita at sila ay nagsimulang maghanap ng kapartner nila. Laking gulat ni Joanna nang matuklasan na si Tim ang may-ari ng establishmento, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw kasama ang kanyang kasintahan. Naiwan si Marnie nang walang kapartner, ngunit nakilala niya si Charlie, ang kaibigan ni Will, at ang tanging lalaki na naging mabait sa kanya noong high school at nakipag-partner siya sa kanya. Naging kompetisyon ang dance rehearsal ni Ramona, Gail, Joanna, at Marnie. Nauwi sa kapahamakan ng sayaw nang subukan ni Gail ang isang espesyal na hakbang kasama si Mark. Tumalon siya sa isang trampoline na umaasang masalo siya ni Mark, ngunit nahulog siya sa kanya at nagpatisod kay Marnie. Bumalik sa tahanan ng Olsen, sinabi ni Marnie kay Ben na hindi hihingi ng tawad si Joanna at na-brainwash niya si Will. Iniisip ni Ben na nag-overreacting lang ang kanyang kapatid, ngunit nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa plano ni Will na kunin ang treehouse, pumayag si Ben na tulungan siya at nagplano ang dalawa na paghiwalayin sila para makausap niya si Will. Samantala, si Gail, na malungkot pagkatapos ng insidente ng rehearsal, ay nagpa siya na bisitahin si Ramona sa kanyang marangyang hotel. Nahanap ni Gail si Ramona at sinabi sa kanya na gusto niya ng closure at itago ang nakaraan sa likod nila. Mukha silang magkakaayos, ngunit hindi lubos na tinugunan ni Ramona ang ideya ng kalimutan ang nakaraan nila ni Gail. Sinubukan ni Marnie na magkaroon ng ilang oras na mag-isa kasama ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsama sa kanya para tumakbo, ngunit sinamahan sila ni Charlie at hindi natuloy ang kanyang plano. Sa halip, nahulog siya sa pugad ng mga langgam nang mag-shortcut siya para maabutan sina Will at Charlie. Ibinigay ni Gail kay Marnie ang eyeglasses na dati niyang suot noong high school, simula nang masira ang contact lens niya nang mahulog siya. Gamit ang salamin at lahat ng nangyayari, si Marnie ay nadidismaya at nagsimulang magreklamo kay Gail tungkol kay Joanna na naghahatid sa kanya sa bridal shower. Malapit nang makatanggap si Marnie ng ilang payo mula sa kanyang ina tungkol sa pagpapaalam sa nakaraan, ngunit nagpakita si Ramona nang wala sa oras, sakay ng magarbong sasakyan. Na-trigger si Gail nang patunugin ni Ramona ang kanyang makina para yayain siyang magkarera. Kinuha ni Gail ang pain, kaya tinawanan siya ni Ramona habang pinagmamasdan niya si Gail na dumaan sa red light na hinabol ng isang traffic police. Sa bridal shower, pinahiya ni Joanna si Marnie na ang mukha ay wasak sa mga kagat ng langgam sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kwintas na may mapanuksong salita na ginamit niya upang tuksuhin siya. Nadismaya si Marnie, ngunit ipinaalala sa kanya ni Lola Bunny na pinagtibay siya ng mga nakaraang panahon. Sa kagustuhang wakasan ng alitan nila ni Joanna, kinausap siya ni Marnie ng pribado at binigyan siya ng huling pagkakataon na humingi ng tawad, ngunit hindi ito sineryoso ni Joanna at sinabi sa kanya na hindi maniniwala si Will sa isang salita na dapat niyang sabihin. Sa susunod na araw, humingi ng tulong si Marnie kay Ben at hinukay nila ang high school time capsule na naglalaman ng pinakamalalim, pinakamadilim na lihim ng high school. Si Marnie ay naglabas ng isang incriminating video at naghihintay para sa kanyang sandali. Sa rehearsal dinner, nagpakita si Gail suot ang kamanghamanghang damit, ngunit nakatayo sa tabi niya si Ramona na nakasuot ng parehong damit na lumikha ng kakaibang sandali. Inimbitahan ni Marnie si Tim sa rehearsal dinner at nang magpahayag si Joanna, pakunwari siyang humingi ng tawad at nag-alok na paalisin si Tim, ngunit nakialam si Will at pinayagan si Tim na manatili. Dumating si Charlie upang subukan ligawan si Marnie, ngunit pinaalis siya ni Tim na uminom ng ilang inumin. Sumama si Ramona kay Joanna na nakaupong mag-isa matapos makaramdam ng kahihiyan kay Tim.
Inamin ni Joanna na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali at hindi alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Pinayuhan siya ni Ramona tungkol dito at nagsimula ang event kay Georgia King, isang mamahaling event planner na inupahan ni Ramona na nagtatanghal kay Joanna at sa kanyang mga kaibigan sa cheerleader mula sa high school. Inaaliw nila ang lahat sa kanilang koreografiya at kumakanta si Joanna ng isang rap song. Pagkatapos gumawa ng magandang best man speech si Mark, isang emosyonal na timang pumunta sa entablado at nagkwento tungkol sa pag-iwan sa kanya ni Joanna sa altar na naging dahilan para hindi maging komportable si Will. Nahihiya si Joanna at sinubukang ipaliwanag kay Will na sinabing napakabata niya noon at walang confidence sa sarili, ngunit nagalit si Will dahil itinago niya ito sa kanya. Susunod, ipinakita ang video ng time capsule. Si Joanna ay nakikitang binubuli si Marnie at iba pang mga estudyante kasama na sa malaking laro ng basketball. Nagulat ang lahat ng mga panauhin at si Will, na naguguluhan at nalilito, ay umalis para magpahangin pagkatapos patayin ang video. Natuklasan ni na Mark at Gail na kay Marnie ang video at nadismaya sila sa kanya. Pumunta si Marnie kay Joanna at hinarap ito. Pagkatapos ng pagtatalo, sinubukan ni Marnie na umalis sa lugar, ngunit naabutan siya ni Joanna at nagsimulang maghagis ng mga pinggan. Pagkatapos maghagisan ang dalawa, binasag ni Marnie ang isang mamahaling regalo sa kasal, dahilan para magalit si Joanna at magbuhos ng isang mangkok ng malamig na sopas sa kanyang ulo. Habang nagsimulang mag-away ang dalawa, bumalik si Will at pinigilan sila. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkahulog sa mga inosenteng pagkilos ni Joanna at tinawag siyang bully at sinungaling. Sinubukan ni Marnie na magdagdag pa, ngunit sinabi ni Will sa kanya na siya rin ang may kasalanan dito at pinagalitan ang dalawa. Umalis siya matapos ilabas ang galit kay Joanna sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa nakaraan. Sabay na lumabas sina Gail at Ramona at nagharap sa isa't isa tungkol sa nakaraan. Sinabi sa kanya ni Ramona na sa kabila ng pagiging matalik na magkaibigan noong high school, palagi siyang runner-up sa kanyang sikat na kaibigan. Binanggit ni Ramona ang bawat aspeto ng buhay high school na pinamunuan ni Gail at tinawag siyang makasarili, ngunit hindi nararamdaman ni Gail na may nagawa siyang mali. Nagsimula silang magtulakan sa isa't isa at nauwi sa pagkaladkad sa isa't isa sa pool, kung saan patuloy nilang pinagbibintangan ang isa't isa. Matapos akusahan ni Ramona si Gail na ninakaw ang kanyang crush sa high school, na si Richie Phillips, nagkaroon sila ng heart-to-heart na pag-uusap at kalaunan ay nagkasundo habang nagpapakita si Mark sa eksena. Kinagabihan, ipinatawag ni Mark sina Marnie at Gail sa kanyang opisina. Pinagalitan niya ang dalawa dahil sa ipinakita nilang pag-uugali na parang bata at pinarusahan sila ng grounded. Habang natutulog si Marnie, ginising siya ng aso ng kanilang pamilya at kumuha ng baseball bat sa pag-aakalang ito ay nanghihimasok, ngunit ito pala ay si Joanna, nakasuot ng damit pangkasal at nakahiga sa sahig, kumakain. Sa wakas ay humingi ng tawad sa kanya si Joanna sa lahat ng kanyang ginawa at sinabi kay Marnie na nagkunwari siyang hindi siya kilala dahil natatakot siyang mawala si Will at ang kanyang pamilya na minahal niya. Nang marinig ang taimtim na paghingi ng tawad, pinatawad siya ni Marnie at nangakong babalikan sila ni Will. Kinabukasan, nakita ni Marnie na tumatakbo si Will sa parke at sinubukan niyang kausapin ito, ngunit patuloy itong tumatakas. Kaya't nagkunwari siyang nasaktan ng kanyang mga paa, dahilan para makausap niya ito. Sinabi niya sa kanya na ginagawa lang niya ang lahat para protektahan siya mula sa dating Joanna na nakilala niya dati, ngunit nagbago na siya. Pinatawad ni Will si Marnie at bumalik kay Joanna matapos marinig ang tungkol sa pagmamahal ni Joanna sa kanya. Habang sina Will at Joanna ay nasa treehouse na nagkasundo, nakita sila ni Ben at sinabi kay Marnie na niluwagan niya ang ilan sa mga tornilyo ng treehouse upang subukang paghiwalayin ang bahay nang marinig niyang kukunin ni Will ang bahay. Sinubukan silang bigyan ng babala ni Marnie, ngunit masyado silang nakatutok sa isa't isa. Kaya kapwa nasaktan sina Will at Joanna nang bumagsak ang treehouse. Parehong dinala ang dalawa sa ospital at ibinigay sa kanila ni Mark ang magandang balita tungkol sa kanilang mga bali na mabilis na gagaling, ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ipagpaliban ang kasal. Gayunpaman, ginulat ni Marnie ang dalawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kasal sa ospital. Tinawagan ni Gail si Richie Phillips bilang sorpresa kay Ramona at nagsimulang talakayin ng dalawa ang kanilang mga nakaraan. Sa huling eksena, nagsimulang mag-date sina Marnie at Charlie at si Lola Bunny na nakipagkita sa lola ni Joanna na si Helen na kanyang dating karibal noon sa high school na nagpapakitang hindi pa nagtatapos ang alitan ng magkakaibigan noong high school days. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.
Salamat sa panunood.